Magandang gabi po sa lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang ang Pasko ng Pagsilang. Ang punong magmimisa ay sa ating Kura Paroko, Reverend Father Benny Tuason. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayong gabi, saksi tayo sa isang pangyayaring ni sa guni-guni ay hindi natin maisip. Hinubad ng Diyos ang lahat ng kapangyarihan. Di kalaunan ay nadaman niya ang lamig ng pakikitungo ng kanyang kapwa. Nadaman niya ang pagtatakwil ng bayang kanyang hinirang at nadaman niya ang pighati sa krus. Gayunpaman, minahal tayong lubos ng Diyos kung kaya't ninais niyang lumapit
at maging kaisa natin. Kaya hilingin natin ang biyaya ng kahinahunan upang tuluyang manahan ng sanggol na si Jesus, ang ating manunubos sa ating mga puso. Kaya tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
mga naluklok sa kanan ng Ama. Papuri, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan na ngayon ay aming pinatutuloy sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namamanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinadagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati-hati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umaalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ay mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ati sumilang ngayong manunubos, Kristong poon. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang poon ay pupurihin nitong lahat sa daigdig. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Awitan ng Panginoon, sa ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginagawang pagliligtas ay banggitin.
Kahit saan ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-aawitan. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, poon, Kristong poon. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal, paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Angels sing a burden of sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing the joyous strain. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Angels sing heaven while your joyous face prolong. What the gladness of the speed, nations far off every song. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma, at ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cireneo, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose ay pumunta sa Bethlehem, Judea,
ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay, at ito ay lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing ding iyon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, pwede na hong bumati ngayon ng Merry Christmas. Merry Christmas po sa inyo. Pakibati po yung katabi ng Merry Christmas. Bigyan nyo naman ng konting sigla. Oh. Tapos na ho yung Adbyento. Yung Adbyento yung medyo malungkot. Pero ngayon, Pasko na. At kung gagawing nating sukatan yung inyong reaksyon kanina nung tinaas ko yung sanggol, kayo nagpalakpakan na hindi naman sinabi ng commentator at wala namang nagdikta sa inyo, I believe it was a spontaneous reaction, no, sa malaking biyaya na tinanggap natin. Yun ay biyaya ng pagsilang ng ating Panginoong Kristo. Ito'y kakaiba sa ibang pagsilang dahil ang pagsilang na ito ay tanda, no, ng pagpapakumbaba ng Diyos mula sa kanyang pagiging Diyos. Siya ay naging tao, no, at siya ay nakipamuhay sa atin. At yun din ang simula ng ating kaligtasan na magkakaroon ng kaganapan sa pagkabuhay na muli ng Panginoong Kristo. So if we are to appreciate the birth of the Lord, its import goes up to the resurrection. Kaya meron tayong dahilan para yon ay ipagsaya. Meron tayong dahilan para palakpakan natin ang Diyos sa kanyang ginawa dahil nga minabuti niya na ang kanyang anak ay maging tao katulad natin. Sa ating ebanghelyo ay ito yung account ng pagsilang ng Panginoon ayon kay San Lucas, no? At dito, sa unang bahagi ay pinatunayan ni San Lucas na natupad ang pangako ng Diyos na ang tagapagligtas ay isisilang sa Bethlehem at ito ay manggagaling sa lahi ni David. And that was fulfilled both in Joseph, no? For Joseph was from Jerusalem or from Bethlehem, and Joseph was part of the genealogy of David. Siguro dalawang mensahe, no? Dalawang bagay na madalas na nating napagninilayan, pero
angkop na angkop dito ngayon sa ating pagdiriwang. Ang una ay kung mapapansin nyo, pinili ng Diyos na dumating sa sanlibutan na hindi marangya. It was, sabi nga, a silent night, a holy night. Mula sa kadiliman ay hiniwa ng Diyos ng kanyang kaningningan at isinilang ang ating Panginoong Yesus. Wala man lang fanfares, di ba? Walang musiko, walang banderitas, walang sayawan, the normal things that we do whenever somebody very important comes, di ba? Di ba, nung dumating yung Papa, dumating ang mga artista, dumating ang mga dignitaries, we do a lot of fanfares. But when the Lord Jesus came, and He was not just one of us, Siya ang Panginoon, dumating Siya ng matahimik na gabi. Hindi lang yon. Siya ay sinilang hindi sa isang palasyo. Isinilang Siya hindi sa isang tanyag na bayan. Sabi nga dun sa kanta, O little town of Bethlehem, di ba? Isang maliit na bayan na halos hindi nga kilala na ang tawag ay Bethlehem na kanyang sinilangan. At hindi lang yon. Sinilang Siya sa isang sabsaban. Imagine ninyo, the Son of God being born in a manger sa isang sabsaban. Palagi ko kahit sino sa atin dito, kahit na hindi tayo ganong karangya, ang ating gagawin ay isilang ang ating mga anak sa at least more presentable, more acceptable place. And yet, God chose to be born in a manger. At isa pa, hindi lang yon. Ang unang-unang bisita Niya, hindi yung 3 haring pantas, Hindi yung 3 pantas, they're not the ones. Hindi rin yung mga religious leaders nung panahon ng Panginoong Yesus. Hindi rin yung mayayaman sa kanyang lugar. Hindi rin yung matatalino. Ang kanyang naging unang bisita at unang nakasaksi sa kanyang pagsilang ay mga pastol. Sino ba yung mga pastol sa lipunan ng Israel? Yan. Hindi tayo masyadong pamilyar sa kanila. Pero sa Israel, ang mga pastol ang isa sa pinakamababang paraan para maghanap buhay. Wala silang impluwensya. Wala silang kapangyarihan. Ang babaho pa. Halos nga walang dumidikit sa kanila dahil kasing amoy sila ng mga tupa. Mababaho ang mga pastol. At bukod doon, sila ay nandun lang sa kaparangan at hindi mo makikita sa siyudad, bihira. So, mga taong mababa ang kanyang unang pinagpakitaan. And so, we have a God, in other words, who preferred simplicity. Na simple. At, malaki ang binibigay na mensahe nito sa atin. At lagi paulit-ulit pinapaalala sa atin na ang Pasko ng pagsilang ay hindi Pasko ng karangyaan. Hindi Pasko ng katanyagan. Hindi Pasko ng kapangyarihan. Ito'y Pasko ng pagiging simple, pangkaraniwan. Kaya mamaya, pagkatapos ng misa, siguro bigyan niyo ng pagkakataon, dumaan kayo dito sa Belen. And see for yourself. This is our simple way of showing, pakita, kung paano pumasok ang Panginoon sa ating buhay. Simple, mapagpakumbaba. At yan ang gusto niyang atin ding angkinin o maging katotohanan sa ating buhay. So yun ang una, that we have a God who's simple,
We have a God who is humble. No? We have a God who saved us with a mission na hindi nagkaroon ng maraming masyadong karangyaan. Pangalawa, sa unang pagbasa, inilarawan dito yung sandali o panahon ng pagdating ng Panginoon. Inihalin tulad dito sa kadiliman na biglang magkakaroon ng kaliwanagan. Pangalawa, sabi ni Isaías, parang itong isang anihan. No? Ewan ko kung lahat kayo taga-siyudad, pero kung naranasan nyo na mapunta sa probinsya at makaranas ko anong anihan, to be there when it's harvest time, you will know what Isaiah was talking about. Ibang klase ang ligaya ng mga tao pagdating ng anihan. Nakakaluwag ng kalooban dahil nakasurvive yung kanilang pananim sa mga peste at anumang mga sakuna. And finally, they will reap the fruits of their toil, kaya yung pinaghirapan, at iyon ay magiging pera, magiging pagkain at pakikinabangan. So sabi ni Propeta Isaías, parang isang anihan. Pero may isa pa siyang sinabi dito, na itong darating ay magiging sanhi ng pagkagapi ng mga kalaban at magiging simula ng kapayapaan. He is the Prince of Peace. Prinsipe ng kapayapaan ang Panginoon. Mahalaga ito, lalong-lalo na sa ating mga Kristiyano na naniniwala sa Panginoon. Dahil ang kapayapaan ang pinangangalandakan lagi ng Panginoon sa atin. Ang kapayapaang ito ay ang pakikipagbalik loob natin sa Diyos. Yung pakikipag-ugnayan muli sa Diyos. Dahil kapag gano'n ang nangyayari, tayong lahat sa isa't isa ay magiging mapayapa din ang buhay. Ang isang malaking parang paglaban o parang pagsalungat dito sa kapayapaan na ito, yung mga digmaan na unfortunately hanggang ngayon nangyayari pa rin. May isang kwento nung World War II, hindi pa ako buhay noon, pero nabalitaan ko lang yung kwento. Noon daw, Christmas Day, ay nagpasya ang mga Aleman, it was Germany versus USA then, na sila ay hindi na muna maglalaban. So, anong ginawa ng mga Germans? The Germans are very proficient in their Christmas decorations. Nagawa sila ng Christmas tree, nagawa ng parol, naglagay ng mga ilaw. Yan. At nung dumating daw yung midnight ng Pasko, kumanta sila ng German song. No? Yung Still Nacht, Higel Nacht, sabi niya, Silent Night, Holy Night. Narinig ng mga Amerikano. At nakikanta na rin sila sa English version. For a while, because of the Christmas spirit, there was peace between the U.S. Army and the German Army. Ang nakakalungkot, Kasi there was that moment lang that they spent Christmas and felt Christmas. Pero pagkatapos nun, wala na. It's a reflection of how we usually celebrate it. Eto, Pasko ngayon, bukas, tapos na. And yet, still the Christmas season hanggang sa matapos yung pista ng Santo Niño. But the challenge is to continue that message of Christmas, especially the message of peace. Dahil nga ang ating Panginoon na isinilang ay prinsipe ng kapayapaan. Na sana, kapag nakikita natin lagi ang sanggol na yan, tayo rin ay maging daan ng kapayapaan. Hindi lang tayo dapat maging mapayapa. Dapat maging daan tayo ng kapayapaan ng iba. Na pagka merong nagkakagalit, huwag nating sulsulan pa para lalong magkagalit. Bagkus tayo ay maging daan para sila ay magkabati. Kung merong mga issues, sikapin natin na maayos, tumulong, hindi para palalain
nang sa gayon ay magkaroon pa ng maraming away. Isang malaking kabalintunaan na tayo sinasabi nating Kristiyano, lalong-lalo na yung bansa natin, pero punong-puno tayo ng kaguluhan, punong-puno ng mga kawalan ng kapayapaan. So, yun siguro yung dalawang bagay na baunin natin, no, sa gabi ng Paskong ito hanggang bukas, hanggang sa matapos ang pagdiriwang, na ang Panginoon natin ay tinulot na maging simple ang araw at mga araw na ito, na wala sa kapangyarihan, wala sa kayamanan, wala sa kahit na anumang binibigay ng mundo ang kahulugan at diwa ng Pasko, kundi nandoon sa payak na bagay, sa payak na pag-uugali at payak na pamumuhay. At ito dapat ay ating makamit sa pamamagitan ng isang mapayapang buhay. Hindi lang dahil walang giyera, hindi lang dahil walang anumang mga uingay, kundi tayo lahat ay nakikipag-ugnayan at nagbabalik loob sa Diyos na magdadala sa atin ng pakikipag-ugnayan at balik loob at mabuting kaugnayan sa ating kapwa. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Magsitayo po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumulang ito at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong gabi, ilapit natin sa mapagpalang Ama ang ating mga panaghoy, mga pangarap at mga inaasahan, taglayang matinding kagalakang dulot ng pagsilang ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sama-sama tayong manalangin. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, sa aming tagapangasiwa Broderick, sa mga obispo at mga pari, diakono, religyoso at religyosa, matutunan nawa nila ang pagpapakumbaba ni Jesus tungo sa buong pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng lahat ng mga bansa, mapukaw nawa sila ng liwanag, hatid ng pagsilang ni Jesus, upang ang kapayapaan ay tunay na manaig sa lahat, gayon din sa aming mga puso, tahanan at pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga mahal namin sa buhay na hindi namin makakapiling sa Paskong ito, lalong-lalo na ang mga doktor at nurse sa ospital at mga OFWs, madama nawa nila ang pag-iingat at kagalakang hatid ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga mahihirap, mga mababang loob, at mga itinakwil na lipunan, sikapin nawa nilang tularan ang ginawa mong paglingap sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga namayapa naming kapatid, tuluyan nawa silang lumigaya sa piling ng poong mahal. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami.
Sa ilang sandali ng katahimikan nating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, naming liwanag, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, dinggin mo ang aming mga panalangin, tuluyan nawang pukawin ng liwanag na hatid ni Jesus, kaming nasasadlak sa kadiliman, upang makamit namin ang kapayapaang walang wakas. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng pagsilang. Sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog, ang anak mong umako sa aming kabahan ay siya nawang magparangal sa amin at magtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami ay makasalo sa buhay na walang hanggan.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Santo, 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 Panginoon Diyos na makaahong-ahong, napupuno ang langit at lupa ng kadalanan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipo ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mong handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo,
Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, si San Antonio at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito at ang aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming tagapangasiwa si Broderick, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Hawan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahang sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, gaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, awa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. At mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
is sleeping. Shepherds on the hill, their flocks are keeping. Their flocks are sleeping in the fold. Danger when is gone. Silent child, holy night, sleep in peace, sleep in peace, sleep in peace. The silent stars are always sleeping. Shepherds on the hill, their flocks are keeping. Their flocks are sleeping in the fold, secure from danger one and all. Silent night, holy night, sleep Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko,
Pagindapatin mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo muna po ang lahat. Upang mapadali ang pagpasok sa simbahan, maaari dala ng sariling contact tracing form kung saan nakasulat ang inyong pangalan, address at contact number. Ibigay ito sa namamahala ng registration at hingi ng inyong number. Paalala ang misa po natin sa darating na ika-31 ng Disyembre, bispiras ng bagong taon, ay ika-8 at ika-10 ng gabi. Marami pong salamat. Ang nagsipag-alay po sa misa natin ngayon ay ang Parish Council sa pamumuno ni Brother Jerry Calanog. Marami pong salamat. Magsitayo po ang lahat. Hindi masyadong narinig kanina pero ang schedule po natin sa December 31 ay katulad ng schedule ngayon. Dalawa rin po ang misa, alas 8 ng gabi at alas 10 ng gabi. So dalawa po ang misa natin sa December 31. At ganoon din, bukas, araw ng Pasko, ang schedule po ng misa ay parang araw ng linggo. So 6 po ang ating misa bukas, alas 7 ng umaga, tapos 8:30, and then 10 a.m. Sa hapon po, 3 p.m., 4:30 p.m. at sa gabi, 6 p.m. Ganon din po ang schedule sa January 1. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristong isinilang. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiyawi ng magagandang ibig. Dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isila, may tatlong haring nagsidala, at ang bawat isa ay nagsipagandong ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo'y magsiawi habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, nang sanggol na hulog ng langit. Tayo'y magmahalan at isundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo'y magsiawi habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, nang sanggol na dulot ng langit. Tayo'y magmahalan at isundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.